inyong Nanay Marie at ang inyong kakampi. Okay. Dumako tayo muli kay Mr. Or kay ex-Cap Bonifacio Busita, no? Kasi masarap pakinggan yung kanyang mga sinabi. Ang sarap sumagot. Okay. Ang sarap po sagutin ng mga sagot niya sa tanong, no? Ito po, kasi ano po ito sagutan ng mga senador sa kaunting interview. Ito po, pakinggan po natin. No? Kada isang tanong po sa kanya, pag sinagot niya yon, saka tayo magbibigay ng opinion. Ano po? Ito po. Linawin natin, hindi po kayo bata ng mga Duterte. Binanggit nyo kanina sa akin, hindi po, magkaibigan ba kayo, sanggang dikit ba kayo ng mga Duterte, o hindi nyo sila kilala? Kilala ko lang ang mga Duterte. Sa pangalan? Opo. Oo, pero as in personal na close? Wala po. Wala po. Ako lang talaga, Sir Alvin, simula nung maging sundalo, magpulis, naging congressman, may prinsipyo at paninindigan ako. I do not care kung sino ang tatamaan. And you serve at the Philippine National Police during the time of President Duterte. Yes. Colonel, okay. So na-witness mo yung Oplan Tokhang, no, controversial. Yes, and you were quoted as saying, sabi mo, hindi maganda yung Oplan Tokhang. May problema lang sa execution. Explain yourself. Sir, nabanggit mo hindi maganda. 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 Tokhang, oh. Yes, actually, Sir Alvin, maganda. Maganda raw. Ang Tokhang. Pagka yung kapatid mo may sangkot, may intelligence information na sangkot sa illegal drugs, kakatok. Sir Alvin, yung kapatid mo, may information kami na sasangkot sa droga. Baka pwede, isurrender nyo sa amin, merong programa ang PNP. Ganun kaganda. Ang problema, Hindi ganun ang hindi na-implement ng tama. Sino may kasalanan noon? PNP. Oh, anong problema sa PNP nung panahon na yun? Alam mo, again, pare-pareho tayong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kalagayan ng taong bayan. Yeah. Nandiyan kasi yung payabangan pasikatan, pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Bakit, Sir Alvin? Sinasabi ko yan. Hindi naman pwedeng magsalita ako sa iyo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismissed. Yun yung malinaw na patunay na may mali sa execution. Yes, So kung sir. ikaw ang PNP chief noon, ano dapat ang ginawa mo? Na hindi nila ginawa ng leadership ng PNP noon. Wala na dapat patayan, paano ba? Una, sir, dapat pag binigyan ka ng assignment, hindi kita kukotahan. Yun. Dapat binigyan kita ng assignment, may tiwala ako sa iyo. May reward Do your na. best. Pag nakita ko, Involved hindi ka na. non-performing asset ka, Yeah. mahina ka, sibaking kita. Kasi ang problema Noong dyan, Sir Tokhang, Alvin, pag sinabi panahon ko ng sa'yo, Tokhang, may reward money Alvin, yun eh. kailangan meron Pag kang nakakahuli ng mga accomplishment sa adik, illegal nakakapatay, drugs. may Pero reward yun. Malaki. mayabang ka pipilitin mo. Kaya ang pulis, Masasakripisyo yung mahihina dating mga kababayan. malakas ang loob na Hihiramin ko pumatay, yung sabi ni manghuli, Secretary ganun. Remulla ng DOJ. Baka naman sasabihin, Pera-pera eh. masyadong self-serving ako. Ano sabi ni Secretary Remulla? Hinuli ng Toscoin, Caracross, Tuesday, Thursday, drugs ang kaso. Oh. So, yan yung mga patunay, maliban doon sa statistics. Okay. Ngayon naman po, bilis na oras. Ngayon naman po, mga Okay. Yun po ang sabi ni Mr. Busita regarding sa Oplan Tokhang. Sabi niya, maganda daw ang Oplan Tokhang. At ang kanyang sinisisi sa mga maling nangyari ay ang mga kapulisan. Ito Maganda naman ang po ang execution ating ng mga masasabi pulis. dito. Mr. Busita, dati kang pulis. Ikaw ba, kikilos ka ba ng naaayon sa kagustuhan mo? Kagustuhan ng nakakataas Meron kang sa'yo. pinakamataas na sinusunod. Yun Lalo lang. na ang salita ng isang presidente. Yun lang. Nangyari ang patayan. Nagkaroon ng mga kota-kota. Reward. Bakit? Reward money. Kasi, yun ang patakaran ni Duterte. Yeah. Yun ang sinunod ng kapulisan. Hindi ka natin alam yung kapulisan na yan kung habang sinusunod ang utos ni Duterte, sinuplayan pa ni Duterte ng pambangag para mawala ang takot at ang awa sa mga papatayin. Kung matitino ang utos
pinsan na sumunod kay Duterte. Hindi Walang sila patayan. papatay ng kahit 3 taong gulang na bata. Walang patayan. Hindi nila papatayin ang isang batang nagmamakaawa na kinabukasan meron siyang exam. Hindi niya papatayin ang mga kabataan na nasa gitna ng kalsada na nakaluhod na ay pinutukan pa. Ito ba ang masasabi ni Mr. Busita na maganda? Sasabihin niya na walang kota-kota? Eh, hindi naman siya si Duterte. Si Busita siya. Diba? Bakit hindi niya madiretsang mali ang naging patakaran ni Duterte? Bakit di niya namasabi na ang may kasalanan ay si Duterte, hindi ang kapulisan? Mga kapatid, Ang utos. sa katwirang ito ni Busita, Ang utos na nakakataas ng bagsak mali. siya sa kanyang kandidatura. Konsentidor si Busita. Magaling magsalita. Paninindigan at prinsipyo ang pinaiiral ko nun. Pero ang katotohanan, namamana niya lang yung salitang prinsipyo at paninindigan. Pag nakaupo na yan, wala na yung prinsipyo yan, wala na yung paninindigan na yan. Ganyan kasakit ang mga katotohanan na magagawa ng mga tumatakbong may matatamis na dila. Ayabangan ko na mga pulis. Eh kung ganon, isa rin siya sa mga dating pulis. Oh, ano nangyari? Pare-pareho lang sila. Pero, may matitino at takot pumatay na pulis, lalo na kung walang kasalanan ng papatayin, dangan lang may berdugong nag-utos na hawak ang kapangyarihan bilang Pangulo ng Bayan. Yun, Mr. Busita. Tamang sagot. Sabi mo, hindi na-implement na mabuti ang batas. Sino mag-i-implement? Sino tatanggap ng batas na yun sa panahon ni Duterte? Sinong senador? Si Bato? Hindi na-implement? Bakit? Papayagan ba nila na magkaroon ng magandang batas sa mga kagustuhan nila, na magkaroon ng sample sa mga patayan laban sa droga? Nanakot sila. Sinadya nilang pagpapatayin ng mga walang laban para maipakitang sila'y suklam sa droga. Konsentidor ka, Mr. Busita. Bakit? Instead na ngayon, ipakita mo na hindi ka pabor sa ginawa ng mga Duterte, ay ipinakikita mo pa ngayon na ikaw pala ay pabor. So, hindi rin kami pabor na ikaw ay makaupo Wala na. sa Senado. Hindi na pasado si Busita.